Welcome po sa aking channel dito sa ACT na kung saan dito pinag-uusapan ang tungkol sa arts, collection at travel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa Hanoi dito sa Vietnam na kung saan pupuntahan natin yung mga pinupuntahan ng mga turista. Tara na, samahan niyo ako. Sa pagsikat ng araw, unti-unting nabubuhay ang mga kalye ng isang maliit na bayan sa Vietnam. Ang mga vendor ay nag-aayos ng kanilang paninda sa mga tabi ng daan. Ang kanilang mga tinda ay puno ng sariwang gulay na kinokolekta mula sa mga makirin. Ang mga kulay ng mga gulay, berde, dilaw at pula ay tila nag-aanyaya sa mga mamimili na lumapit. Habang ang araw ay dahan-dahang umaakyat, ang mga vendor ay masigasig nag-aalaga sa kanilang mga kalakal. Ang amoy ng mga sariwang gulay ay humahalo sa hangin, kasabay ng amoy ng mga pagkaing niluluto sa mga malapit na kanto. Ang mga mamimili ay nagtitipon-tipon, nag-uusap at nagtatawanan habang pumipili ng mga gulay na kanilang bibilhin. Ang mga tao ay kumukuha ng mga basket, naglalagay ng mga gulay, at nakikipagpalitan ng kwento sa mga vendor. Habang ang oras ay lumilipas, ang merkado ay nagsisimulang mag-ingay. Ang mga tao ay abala at mga vendor ay patuloy sa kanilang masiglang pagtawag. Sa huli, ang mga gulay na ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng buhay at kultura ng Vietnam. Sa bawat paghinto ng mga mamimili, may kasamang ngiti at pasasalamat. At sa bawat benta, may kwento at pangarap na nag-uugnay sa bawat isa. Sa isang umaga na puno ng kulay at kasiglahan. Ang magandang kalye ng Hanoi, tila isang obra ang bawat tanawin. Ang mga modernong istruktura ay nakatayo ng matatag.
nag-aalok ng isang napaka-espesyal na halo ng tradisyon at inobasyon. Ang kalsada ay malinis at maayos, na nag-aanyaya sa bawat tao na maglakad at tuklasin ang mga hiwaga ng lugar. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga bisikleta na may sidecar sa harapan, kung saan madalas sumasakay ang mga turista upang maglibot. Sila'y tila mga bata na nag-e-enjoy sa bawat sandali. Ang hangin ay puno ng mga tawa at saya. Isang sulyap sa paligid at makikita ang mga makukulay na storefront. Ang mga tindahan ay puno ng mga lokal na produkto at sining, na tila humihiling sa mga bisita na pumasok at maranasan ang kanilang kultura. Isa sa mga art store ang talagang nakatawag pansin sa akin, na ipinapahayag sa pamamagitan ng makulay na brush strokes at detalyadong disenyo. What is your name again? My name Hue. Hue. Wow. Nakilala namin si Tran Hue, isang lokal na artist na puno ng sigla. Ipinakita niya sa amin ang kanyang mga obra. At sa bawat piraso, mararamdaman mo ang kanyang puso at kaluluwa. Ang sining ay isang paraan upang ipahayag ang ating mga kwento, sabi niya. At sa mga salitang iyon, parang nagkaroon ako ng koneksyon sa kanya bilang isang kapwa pintor. Ang sayang pagkakausap kay Tran Hue ay nagbigay ng inspirasyon sa akin. Ipinakita niya kung paano ang bawat stroke ng kanyang brush ay may layunin at kahulugan. Sa mga simpleng pag-uusap, nadama ko ang kanyang pagmamahal sa sining. Isang pagmamahal na tila umaabot sa mga taong nakakakita at nakakaranas sa kanyang mga likha. Sa bawat hakbang sa kalye ng Hanoi, hindi lamang ako naglalakad, ako'y naglalakbay sa isang mundo ng sining, kultura at kasaysayan. Ang lugar na ito ay hindi lamang maganda. Ito ay isang buhay na kwento na patuloy na umuusad, puno ng mga pangarap at inspirasyon. Like this is good, man. Yeah. Because the Vietnamese are local people, like the Vietnamese, they work very hard and
Once I have the big size, once I have a small size. Sorry for this is my Gary by small. No, it's okay. Your name is Tran Hue, right? Yes. Yeah, wow. Wait. I will think about this. So what size? How much is this size? Last time 3 meetings, 3 mil? 950. Can I get this one? Thank you. Wow, nice.